PVL naglabas na ng schedule para sa mas pinahabang liga ng taon, ang PVL All-Filipino Conference. At ano kaya ang mga pagbabagong nagaganap sa bawat kupunan? Nakaka-excite rin malaman ang mga lipatan ng bawat manlalaro. Ang liga ay magsisimula na sa November 9 na gaganapin sa PhilSports Arena. At ang unang magtatagisan ay ang Galleries Tower High Risers at Akari Power Chargers alas 4 ng hapon. Mag-iiba na kaya ang takbo ng laro ng Galleries ngayong makakasama na nilang maglaro ang Alas Pilipinas playmaker na si Julia Coronel? Magiging maganda kaya ang chemistry na mabubuo ni Coronel sa kanyang mga spikers? Habang ang silver medalist noong PVL Reinforced Conference na Akari Power Chargers nakagagaling lang sa Japan training. Mas magiging malakas naman kaya ang lineup nila dahil makakasama na nila ang dalawang Alas Pilipinas middle blocker na si Fifi Sharma at ang outside hitter na si Faith Nesperos, dala ang kanilang experience sa international. Mas mapapalakas pa kaya nila ng husto ang kupunan? Magiging exciting naman ang pangalawang laban dahil magtutuos agad ang Petrogas Angels at Chocomucho Flying Titans sa alas 6 ng gabi. Sa puntong ito, magbabalik na ang middle blocker na si Cherry Nunag at ang Cherry Bomb na si Cici Rondina sa Flying Titans as team captain. Yun nga lang, ang pinalitan niya ay nasa Japan V-League na at hindi muna nila makakasama si Madi Madayag. Gayunpaman, iaangat nila muli ang kupunan dahil malaking pagkabagsak nito from 2nd to 9th rank sa PVL Reinforced Conference. Habang ang Petrogas ay nagpapalakas palalo at mukhang fully charged na ang dalawang Phil-America na sina Brock Van Sickle at MJ Phillips. Tama na kaya ang oras na nakabuo na sila ng tamang chemistry at connection sa kupunan together with their Japan coach na si Coach Chuzurabara. At para naman sa Martes, November 12, gaganapin pa rin sa PhilSports Arena, maglalaban ang PLDT High-Speed Hitters kontra sa Next Led Chameleon sa alas 4 ng hapon. Matindi ang pinagdaanan ng PLDT sa nakaraang conference, kaya this time, kailangan na lang maiangat ang kanilang kupunan sa pagkalugmok. Magbabalik na ang Alas Pilipinas middle blocker na si Del Palomata at ang outside hitter na si Savi Davison para tulungan ang kupunan. Habang di pa sure kung makakapaglaro ba 100% ang opposite hitter na si Kiana D dahil sa kanyang injury. At ang kanilang playmaker na si Kim Fajardo ay aasahang masa-sideline muna kaya magbabalik si Angel Legacion upang punan ang posisyon ni Kim Fajardo. Habang ang Next Led ay patuloy pa rin nagpapalakas at intact pa rin. At may bago na silang Italian coach na magpapalakas sa kanilang kupunan. Ang Chameleon ay naging kulelat man sa nakaraang conference dahil sa sorpresang paglilipat ng mga manlalaro sa kabilang sister team na Akari. Pero this time, makukuha kaya agad nila ang sistema ng Italian coach at makakaya kaya nila ang bagsik ng PLDT. Cherry Tigo crossovers kontra naman sa Capital One Solar Spikers sa alas 6 ng gabi. May malaking pagbabago ang crossovers this time dahil binitawan na nila ang isa sa kanilang key players na si Ea Laure pero di pa malaman kung kailan pa ito makakapaglaro muli. Umalis rin ang matagal na nilang manlalaro na si EJ Laure at ang liberong si Buding Doremdes. Pero hanggang ngayon ay di pa malaman kung saan kupunan ito lilipat. Dumagdag naman si Jules Samonte na galing sa PLDT. Pero nandyan pa rin naman ang mga veteranong sina Aragalang, Abby Maranyo, Alina Bicar, Jen Yerva at Maylin Paat. Habang ang Capital One Solar Spikers ay nag-aabang lang kung kailan i-release si Ea Laure. Pero sa ngayon mukhang nagpapalakas at pilit pinupunan ang kawalan ng kanilang scorer machine noon na si Marina Tushova sa PVL Reinforced Conference. Makakaya kaya nilang itawid ang kupunan hanggang dulo. Excited naman ang lahat sa unang paglalaro ni Thea Gagate as number 1 draft pick. Hindi ito nakapag-debut noon dahil sa duty niya sa Alas Pilipinas. At makikipagsanibpuwersa siya kay Sergeant Jovelyn Gonzaga. At ang pag-trade sa tatlong key players, fresh from Farm Fresh Foxes na sina Kate Santiago, Chini Arroyo at Joan Narit. Magbabalik rin fresh from Barcelona ang quintama raw na si Rachel Andakis para pamunuan ang batang kupunan. At makakasama niya pa rin ang kanyang sanggang dikit noon hanggang ngayon na si Jack Junella at ang pagbabalik ng Phil-America na si Alohi Robbins Hardy. Pero di pa rin natin alam kung kailan ito makakapaglaro dahil sa komplikasyon sa papeles.
Signal HD Spikers, naging usap-usapan nga ang paglipat ng dalawang key players na sina Meneses at Molina. Pero mukhang naagapan nila ito at naibalik sa lineup. Siyempre, ang walang kupas na Creamline na mas lalong nagpapalakas na kagagaling lang sa kanilang tune-up game sa Taiwan with King Whale Taipei. Intact at solid pa rin naman ang kuponan, pero ang tanong ng karamihan, makikita na ba nating maglalaro si Tots at Eliza Valdez sa PVL All-Filipino Conference? Ikaw, sino ang inaabangan mong kuponan na magbibigay spark this season? Excited ka na ba sa mga bagong pasabog ng kuponan? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. I never see you anymore. I'm out the door. We used to be these buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Why'd you get to mag-sales? Do you want to build a snowman? Okay, bye. Yeah, thank Good job, baby. Thank you, boss. Sakang alaman. Magpadami ka pa! Lai, good morning! Okay, ito po. Wow! Mix and match. Ay! Then, usually, after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually, hindi kami naliligo. Oo, usually walang ligo to. Pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class.